Good day everyone. Ngayon, pag-uusapan natin ang compassion. Una sa lahat, ano nga ba ang compassion? Para sa akin, ang compassion o pagmamalasakit ay hindi lamang simpleng pag-aalala o pagkalungkot sa naranasan ng ibang tao. Ito ay ang kakayahang unawaan ng kanilang sitwasyon, makiramay sa kanilang pinagdaraanan at gumawa ng paraan upang makatulong sa abot ng ating makakaya. Ibig sabihin, hindi lang tayo nakikiramay sa salita, kundi ipinapakita din natin ito sa gawa. Hindi naman kailangan malaki ang ating gawin para masabing may compassion tayo. Minsan sapat ng pakikinig sa isang kaibigan na may problema, pagtulong sa kaklaseng nahihirapan sa kanilang mga gawain o simpleng paggalang sa bawat tao, ano man ang kanilang pinagmulan, paniniwala o pagkatao. Ang maliliit na kabutihan ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang buhay. Hindi lamang sa tao na ipapakita ang compassion, kundi pati na rin sa kalikasan. Ang mundo natin ay ang tahanan, kaya responsibilidad natin alagaan ito. Maaari natin ipakita ang ating pagmamalasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng tamang pagtapon ng basura, pag-recycle, pagtitipid ng tubig at kuryente, pagtatingin ng mga puno at pag-iwas sa mga gawain na ikakasira ng ating kalikasan. Kapag inalagaan natin ang kapaligiran, hindi lamang natin iniisip ang ating sarili. Iniisip din natin ang kinabukasan ng ating susunod na henerasyon upang sila rin ay magkaroon ng malinis at ligtas na mundong titirhan. Ipinapakita nito ang tunay na compassion ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa hinaharap. Ngayon naman, pag-usapan natin ang communal discernment. Ang communal discernment ay ang proseso ng sama-samang pag-isip sa pagdesisyon sa halip na isang tao lamang nagpasya, lahat ay binigyan ng pagkakataong magsalita, makinig at magbahagi ng kanilang pananaw. Layunin nitong makahanap ng desisyon na ikabubuti sa lahat at hindi lamang sa iisang tao. Mahalaga ang pakikinig, paggalang o opinyon ng iba, at pagiging bukas sa iba't ibang pananaw. Hindi ibig sabihin na pare-pareho tayo ng opinyon, kundi handa tayong makinig at mahanap ang solusyon ng patas ng makatao. Magkaroon ng mas maayos na samahan, pamamagitan ng mga estudyante, guro at iba pang membro ng komunidad. Kapag may pagkakaisa, paggalang at bukas na komunikasyon, mas madaling malulutas ang mga problema at mas magiging positibo ang kapaligiran para sa lahat. Hindi lamang ito mahalaga sa paaralan, kundi pati na rin sa buong mundo sa pamamagitan ng sama-samang pagdesisyon, pagtutulungan at magiging possible ang paglutas sa mga suliranin tulad ng kahirapan, diskriminasyon at pagkapantay-pantay at mga isyong pangkalikasan. Sa huli, naniniwala ako na nagsisimula ang compassion sa ating sarili kapag natututo tayong maging mabait, maunawain at handang tumulong sa ating kapwa. Unti-unti natin magbabago ang ating komunidad at kapag sama-sama tayong magdesisyon para sa kabutihan ng lahat, mas magiging makatarungan, mapayapa, mabagin at ating paaralan at ang ating lipunan. Bilang pagtatapos, ang compassion ay hindi lamang isang emosyon, kundi pinapakita nito ang pagtulong sa kapwa, pakikinig sa mga nangangailangan at pagtulong sa mga nangangailangan. Samantalang ang communal discernment ay pinapakita nito ang pagkakaisa, pagtulong-tulong upang mapabuti ang ating komunidad. Ang communal discernment ay ang sama-samang pag-iisip at pagdesisyon para sa ikabubuti ng lahat. Mahalaga ito dahil kapag nagtutulungan ng mga tao, mas nakakagawa tayo ng mga desisyong may malasakit sa kapwa. Tumulong upang makabuo ng isang komunidad na may respeto, pagkakaisa
at tunay na pagmamalasakit sa bawat isa.